Kung bigla kang binigyan ng 100,000 pesos ngayon, anong gagawin mo? Bibilhin mo ba ang matagal mo ng gusto? Mag-i-invest? O baka mauubos lang din siya in less than a month? Alam mo ba ang karamihan sa mga nakakatanggap ng biglang malaking pera, bonus man, inheritance, o one-time payout, na uubos lang agad, walang natitira? Ang tawag dyan ay suddenly money syndrome. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 smart ways kung paano mo pwedeng gamitin ang 100,000 pesos para lumago ang buhay mo, hindi lang mawala. Ready ka na? Tara, kwentuhan tayo. Ito si Mark, sales agent siya. Minsan, may incentive siya ang 100,000 pesos. Excited si Mark. Unang linggo pa lang, bumili agad ng bagong cellphone. Nag-treat ng barkada, nag-staycation sa Tagaytay. After 1 month, balik ulit sa dati. Sahod, gastos, utang. Kasi ang problema hindi ang 100,000 pesos, kundi paano mo siya hinawakan. So kung sakaling dumating sa iyo ang ganitong pera, ito ang mga smart steps na pwede mong gawin. Step number 1. Itabi mo muna ang pang-emergency fund. Kung wala ka pa nito, ito muna ang unahin mo. Ang emergency fund ay perang hindi ginagalaw para sa what ifs ng buhay. What if mawalan ka ng trabaho? What if makasakit ka o may biglang bayarin? Dapat minimum 3 to 6 months ng iyong gastusin ang laman yan. Example, kung 20,000 pesos ang monthly budget mo, at least 60,000 pesos ang dapat sa emergency fund mo. Kaya sa 100,000 pesos na natatanggap mo, itabi mo muna ang 60,000 pesos doon. Hindi exciting, oo. Pero ito ang pinakasolid na protection mo laban sa utang. Step number 2. Bayaran ang utang na may mataas na interest. Kung may credit card balance ka o personal loan na pinupunuan ng interest, gamitin mo ang parte ng pera para tapusin yan. Kasi kahit mag-invest ka ng pera pero may 30% interest sa utang mo, talo ka pa rin sa dulo. Bayaran mo muna yung kumakain sa pera mo buwan-buwan. Isipin mo, bawat utang na babayaran mo, parang nag-income raise ka kasi yung dating pambayad sa'yo na ulit. Step number 3, invest sa sarili mo. Ang pera na ilalagay mo sa kaalaman, hindi yan nababawasan. Lumalago yan. Pwede mong gamitin 5,000 pesos to 10,000 pesos sa online course, new skill, o sideline training. Gusto mo bang matutong mag-video edit, graphic design, o mag-online freelancing? Yung 10,000 pesos na ginagamit mo sa course, pwedeng mag-return ng 100,000 sa future mo. Sabi nga nila, the best investment you can make is in yourself. Step number 4. Gawin mong nagtatrabaho ang pera mo. Ang pera kung itatago mo lang sa wallet, mawawala. Pero kung ipapaikot mo sa tamang paraan, lalago. Pwede mong hatiin 20,000 pesos for beginner investment, mutual fund or ETF. 10,000 pesos for time deposit or cooperative shares. 5,000 pesos for a small business idea. Pero tandaan, huwag pumasok sa hindi mo naiintindihan. Mas okay na mag-research muna kaysa mawala ang 100k mo sa scam o hype project. Dahil hindi lahat ng investment sa TikTok ay tunay na investment. Step number 5. Bigyan mo ng kwento ang pera mo. Kahit walang purpose ang pera, madaling mawala. Pero kung alam mo kung para saan, mas kaya mong kontrolin. Halimbawa, 10,000 pesos para sa dream fund mo. Bahay, kotse, business capital. 5,000 pesos para makatulong sa pamilya. Kapag alam mo kung bakit mo nilalagay ang pera sa isang goal, mas masarap ang feeling sa bawat deposit mo. Kasi alam mong may direksyon. Ganito ang ginagawa ni Liza. Nakakuha siya ng 100,000 pesos bonus sa abroad. Dati, kung si Liza pa shopping lang ang una, pero this time, ginamit niya ang natutunan niya. Tinabi niya 50,000 pesos for emergency fund, 20,000 pesos pang bayad utang, 10,000 pesos for online learning course, 15,000 pesos invested sa cooperative at UITF, 5,000 pesos pang regalo sa magulang. After 1 year, may ipon siya, may konting income sa investment, may bagong skill siya at mas maayos ang financial habits niya. Sabi niya, hindi pala kailangan malaki agad, kailangan lang may direksyon.
Bakit karamihan ng tao naubos agad ang 100,000 pesos nila? Kasi ginamit nila sa instant happiness kaysa long-term peace of mind. Bumili ng bago, nag-flex sa social media, pero after 1 month, balik ulit sa next sweldo please. Hindi masamang mag-reward sa sarili, pero dapat may limit at may plano. Tandaan, ang pera ay parang tubig. Kung walang lalagyan, tutulo lang yan. At syempre, hindi rin masamang mag-enjoy. Pwede mong ilaan ang 5,000 to 10,000 pesos para mag-celebrate o bumili ng matagal mo ng gusto. Pero limit lang, 10% to 15% ng total. Kasi kapag puro tipid at walang reward, mauubos din ang motivation mo. Ang sikreto, balance. Enjoy mo yung pera mo, pero huwag mong kalimutan ang purpose nito. Recap natin ang smart way to use 100,000 pesos. Number 1, build your emergency fund. Number 2, bayaran ang utang na may mataas na interest. Number 3, invest in yourself. Number 4, gawin mong nagtatrabaho ang pera mo. Number 5, bigyan mo ng kwento ang pera mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, comment mo 100k plan sa baba. Don't forget to like, share, and subscribe sa Pera Kwento, kung saan bawat pera may kwento at bawat kwento may aral. Tandaan, ang tunay na yaman hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa tamang paggamit nito. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next episode ng Pera Kwento.